Salamat, Panginoon, tunay na wala kang katulad, O God. At ngayon, Panginoon, ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na pagpupuri, ang pinakamatamis na pagsamba, pagdakila at pagpupurit pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Praise God. Praise God. God is good. And all the time, God is good. Praise God. Welcome po sa Jesus the Anointed One Church. Lahat po ng kids, 12 years old, ayan, nagtatawag na si Gael. Ang galing naman magtawag ni Gael. Ang atin pong future reporter, si Gael. Praise God. Mabuti po ang Lord sa ating mga kids. Yan po'y kahit ganyan, natataniman po yan ng salita ni Lord. Amen? Praise God. So let us declare our calling verse, the Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord, which is no other than Jesus, the Anointed One. Praise God. We are already in the last 2 Sundays po ng November. Praise God. Sabihin mo sa katabi mo, partner, humanda ka na. Kasi Paskuhan na. Pinaghanda. Praise God. Sobrang excited po ako. Ito ang ating paboritong mga buwan. Amen? Tama po ba? Nandiyan ang mga Christmas bonus. Wow, 13th month. Sabi ng mga negosyante, sana all. Okay, praise God. Pero I believe marami pang gagawin si Lord sa atin bago matapos ang 2025. Amen. And in the month of November, patuloy pa rin po tayo sa ating topic, which is more of you and less of me. Amen. Ang panalangin natin ay, Lord, mas punuin mo pa ako ng puro ikaw at bawasan mo na yung puro ako. Amen. At ngayon pong oras na ito, let me ask you a question. Sino po dito ang pangarap niya ay magkaroon ng successful na buhay? Pwede po bang itaas yung kamay? Yung pong mataas na pataas, talagang proud ka, Lord, gusto ko maging successful. Wow. Praise God. So, lahat po tayo, our prayer is to be successful. Sabihin nga po natin, successful. Amen. At para maging successful, alam po natin na yan po ay step by step. Tama po ba? Step by the step, sabi nga po nila. But I do believe it is something na lahat po tayo gusto natin. Amen? Common po sa atin na ang gusto natin, we aim for success. At wala pong problema to aim for success. Sabi po in Proverbs 22 verse 29, sabi po doon, may kilala ka bang mahusay magtrabaho? Sa mga hari siya magsuserve. Ito po ay yung Pinoy Version Bible. Hindi sa mga simpleng tao. So, meron pong mga tao, o baka may kilala po kayo, na talagang dedicated po sila pagdating sa trabaho. Kumbaga, pag binigyan mo siya ng trabaho, para bang napakagaling niya sa trabaho na yon. Tama? So, definitely, kapag magaling ka, success will come. At para maging successful, pinaghihirapan po ang bawat bagay. Tama po ba? Kaya lang po, this is the problem. Tingin po kayo sa akin. Ang problema, ang isang tao, ang daling maalala si Lord kapag may problema. Pero kapag sumasukses na, ang daling makalimutan si Lord. Come on, sabihin mo sa katabi mo, partner, hindi ikaw yon. Sa kabila, sabi mo, partner, hindi ikaw yon. Okay? So may mga tao, hindi ikaw. Okay? May mga tao na kapag may problema, Lord, tulungan mo ako. Tapos natulungan na ni Lord, talagang nasa peak na siya ng success. Ang daling makalimutan si Lord. Another question po, possible po ba na kapag may answered prayer na, dumadating sa point na nalilimutan mo na si Lord? Sabihin mo sa tabi mo, uy,
Aminin. Okay, bakit? Kasi pwede pong isipin natin, ay pinaghirapan ko naman to eh. Sariling sikap ko naman to eh. Ako naman yung nagbuhos dito ng dugo at pawis. At ngayon pong umagang ito, ang title po natin ay pinamagatang, Kapag Sumakses Ka Na. Sabihin nga po natin, kapag sumakses ka na. Sabihin mo sa katabi mo, partner, kapag sumakses ka na, huwag mo kong kalilimutan. Sa kabilang sabihin mo, partner, kapag sumakses ka na, medyo laksan mo, partner. Kapag sumakses ka na, huwag mong kalimutan ang Starbucks ko. Wow. Kailangan ka niya, nag-iipon niya ng sticker. Oo, nag-iipon niya ng sticker. Okay, going back. So, lahat po tayo, tinanong ko kanina, gusto po natin maging successful. Amen? Lahat tayo gusto nating maging successful. And let me tell you a story of a king na siya po ay talagang successful na tao na. Okay? Who among you here know King Nebuchadnezzar? Kilala niyo po ba o narinig niyo na? Si King Nebuchadnezzar po, he is one of the kings in Babylon. At kung babasahin niyo po, it will be found in Daniel 4 verse 1 to 37. Medyo mahaba po yung verses, pero I will give you a brief explanation na lamang po, hindi na natin basahin yung verses. But if you want to read, nasa Daniel 4 verse 1 to 37 po yan. So si King Nebuchadnezzar po is a clear example na ang success ay pwedeng maging hindrance para makita mo ang ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. Okay? Here's the thing. Bakit tayo nagkakaproblema pagdating po sa success? Kasi alam niyo po, church, wala pong problema maging successful. Tama po ba? Walang problema maging successful because that is the goal of the Lord para sa atin. Ano pong sabi yung favorite nating verse? Jeremiah 29 verse 11, For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope. Ibig sabihin, ang plano ni Lord sa atin ay maging successful. Amen? Parte yan, kasama yan sa plano ng Panginoon. Kaya nga lang po, dito po nagkakatalo eh. Minsan, nasa iyo na lahat. Okay na ang lahat. Pero minsan, kung kailan nasa iyo na ang lahat, doon mo pa nalilimutan si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, partner, hindi ikaw yon. Amen? So, sino po ba si King Nebuchadnezzar? Siya po ay isa sa pinakamakapangyarihang hari noong panahon po ng Babylon. Okay? Kilala po siya sa pagtayo ng mga lungsod sa Babylon, kabilang po dito yung Hanging Gardens of Babylon. So in short, si King Nebuchadnezzar po, napakayaman niya to make improvements para po sa lugar ng Babylon. Okay? Ang dami niya nagawang mga gandang bagay. Talagang na-improve yung city, yung lungsod na yon. Kilala din si King Nebuchadnezzar sa pagkuha ng mga Hudyo para gawing alipin. Okay? Ngayon, sino po dito ang familiar sa tatlo pong magkakaibigan? Si Meshach, Shadrach, at saka po si Abednego. Kilala niyo po? Ang nagpatapon po sa kanila sa pugon ay walang iba po kundi si King Nebuchadnezzar. Okay, kilala niyo na po si King Nebuchadnezzar. Now, out of his success ni King Nebuchadnezzar, out of his accomplishment, dumating po yung time na ang kanyang kapangyarihan somehow, dumating po ito sa kayabangan. And from that kayabangan to the point, ang nangyari po, nagkaroon siya ng kanyang pagbagsak. At doon niya nakita ang Panginoon sa kanyang buhay. So the story of King Nebuchadnezzar serves a powerful warning. Sabihin niyo nga po, warning. Okay? Pwedeng mayaman ng isang tao, pero minsan yung yaman na meron ng isang tao, yun ang mag-i-stumble sa kanya para makita niya ang Diyos sa kanyang buhay. Amen? Ngayon po, kung isang tao naman ay nag-aim ng successful life, mayroon pong mga problema. Pag-usapan po natin, number one problem is, kapag successful ka na, we get too comfortable and complacent with success. Ano po ibig sabihin nun? Kumbaga, nagiging komportable ka na kasi successful ka na eh. Lord, okay na ako ng ganito kasi
stable na ako, panatag na ako, masagana na ako. Tingnan po natin sa buhay ni King Nebuchadnezzar. In Daniel chapter 4 verse 4, basahin nga po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Sabi po dyan, no? Sabi niya, ako si Nebuchadnezzar ay panatag at masaganang namumuhay sa aking palasyo. Yung statement po niya na yan, maaring yan po yung gusto natin, no? Gusto niyo po ba yan? Yung panatag at masagana. Amen? Ako gusto ko po yan. Gusto ko yung I'm confident, tapos talagang masagana ang buhay, peaceful ka, successful ka. Gusto niyo po ba yan? Amen. Kaya lang po, lagi may kaya lang, kadalasan po kasi, when we are like Nebuchadnezzar, yes, maganda ang buhay, yes, panatag ka, masagana ang buhay mo. Kaya lang po, minsan, when we achieve success in our lives, nakakalimutan po natin yung source ng lahat ng blessings na meron ka. Come on. We become too comfortable. Ano po sabi niya? Panatag na ako, masagana na naman yung buhay ko. We become too comfortable nang iniisip natin dahil panatag at masagana na, isip mo, kontrolado mo na ang lahat ng bagay. Come on. Kaya nung nasa peak na siya ng kanyang katanyagan, ito po nangyari kay King Nebuchadnezzar. In verse 30, ang sinabi po dyan, sinabi niya, verse 30, talagang dakila na ang Babylonia. Basahin nga po natin, ako ang nagtatag nito upang at kapangyarihan. Tingnan niyo po, the way King Nebuchadnezzar talk, anong sabi niya? Ang ganda na talaga ng Babylon. Ganda na ng Babylonia. At dahil maganda yan, ako ang nagtatag nito. Sabi po ni King Nebuchadnezzar, naging pangunahing lungsod at maging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan. Kung mapapansin niyo po yung statement niya, ano po nangyari? Ang na-highlight po ay sino? Si King Nebuchadnezzar. Kaya sabi niya kaya naging successful yan kasi dahil ko. Kaya gumanda yan kasi dahil ko. Kaya umayos yung lungsod na yan kasi dahil ko. Puro ako. Hello? It became all about him. Ang ganda po nung sinabi niya nung una Sabi niya, panatag siya dahil masagana na. Kaso po, ang naging problema, hindi niya in-acknowledge kung saan nanggaling yung kapanatagan at kasaganahan na meron siya. Nandyan po ba kayo? Amen? It became all about him. Hindi na sa Diyos nabigay ang abilidad sa kanyang buhay. For him to do that, for him to produce well, for him to have wisdom. Unti-unti sumasukses na siya Kaso dun sa success na na-receive niya, pumasok na po yung salitang kayabangan. Hello? Minsan masakit po. Pero sometimes, hindi natin namamalayan that success comes into our lives kapag nagtatagumpay ka na, kapag meron ka na ng lahat, unti-unti, nakakaisip tayo ng dahilan na, kaya ko to nagawa kasi pinaghirapan ko to. Hello? Ay, kaya ako nandito ngayon kasi talagang inilaban ko to. Wow. Hello? Church, this is a reminder na kung nasan man tayo ngayon, anumang success ng buhay ang meron tayo ngayon, everything is because for the glory of our God. Amen? Lahat yan ay dahil mabuti ang ating Diyos. Amen? Kaya alam niyo po ba, hate ng Panginoon ang mayabang? Sabi po in Proverbs 16 verse 5, basahin nga po natin sabay-sabay. Kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang at sila'y tiyak na paparusahan. Ayaw ng Panginoon ng mayabang, kaya nga gusto ni Lord, humble ka lang Talagang you're just giving the authority to the Lord, you're giving the glory to the Lord. Ay kapatid, ang yaman mo na, hindi ako lang to. Hello? Ang gusto ng Panginoon, kapatid, ang yaman mo na glory to God. Amen? Nagkakaproblema po pagdating sa success. Bakit? You became too comfortable na ikaw ang may gawa ng success mo. Come on. Number 2, we ignore the warning signs. Hello? Yung isang tao po, unti-unti nakakalimot. Kapag tumutodo na yung success mo sa buhay, medyo nalilihis ka na ng konti sa purpose ni Lord sa buhay mo.
Pero dahil mahal ka ni Lord, dahil mabuti ang Diyos sa buhay mo, the Lord always give warning signs. Sabihin niyo po, warning signs. Alam niyo po, salamat kasi mapagmahal ang Diyos na meron tayo because He always gives us warning. Akala natin, wala na Lord, ito na talaga yung buhay ko, wala na talagang pagbabago, wala na talagang chance. Sobrang dami ng masama na nangyari sa buhay ko. Pero alam mo kapatid, in the life of King Nebuchadnezzar, binigyan siya ng Panginoon ng warning sign. Ano po yun? Nanaginip po si King Nebuchadnezzar na magkakaroon ng famine for 7 years sa pinamumunuan niya. Sabi niyo nga po, famine. Ibig sabihin, magkakaroon po ng tagtuyot at taggutom, ibig sabihin ng kahirapan po ba sa lungsod na pinamumunuan niya. Napanaginipan niya din na mawawala sa kanya ang kapangyarihan at dadaan siya sa matinding kahirapan. Hello? Binigyan ni Lord ng warning sa panaginip. Sino po dito nananaginip? Amen. Malay mo, warning yan sa'yo ni Lord. Andiyan na pala yung pinagpipray mo, pinapakita sa panaginip. Lord, hindi yun. Hello? Diba? When God is giving to you warning signs, do not avoid it. Hindi niya maintindihan Hindi po maintindihan ni King Nebuchadnezzar. Kaya ang ginawa niya, pinatawag niya po si Daniel para mag-interpret sa kanya. At ang nakakatuwa po dito, hindi niya maintindihan, di ba, yung dreams niya. Habang ini-interpret po ni Daniel yung panaginip na yon, si Daniel po, hindi siya tumitigil na mag-advise kay King Nebuchadnezzar na, titigil mo na yan, bumalik ka na sa Panginoon. Hello? God gave him signs and interpret po ni Daniel and gave advice para bumalik siya sa track kasi warning sign na yon, napapalayo na siya sa Panginoon. Amen? Sabi po, basahin natin, verse 27. Sabi po, Daniel 4:27, sabi ni Daniel, kaya mahal na hari, dinggin po ninyo itong ipapayo ko. Diba? Napakamagalang pa ni Daniel. Tigilan na ninyo ang inyong kasamaan at magpakabuti na kayo. Huwag po kayong maging malupit sa may hirap na mamamayan upang manatili, mapayapa ang inyong buhay. Dinaretso na siya ni Daniel. At narinig ni King Nebuchadnezzar, sa tingin niyo po, sinunod po ba niya? Hindi, di ba? May mga pagkakataon, minsan, may warning signs na si Lord sa atin. Sometimes, a man of God gave conviction. May conviction si Lord. May word of God na sinasabi sa iyo ang life group leader mo or your pastor. Nagbibigay ng warning signs sa iyo si Lord. Pero sometimes, dahil ayaw nating pakinggan, ayaw nating paniwalaan, ayaw nating yakapin, iniiwasan natin. Ano po ang nangyayari? Nagiging problema po ito. Amen? Last, ano po yung number 3 na nagiging problema? Kapag paparating ka na sa success o nasa success ka na, we stop doing what is right. Come on. Hindi po pinakinggan ni King Nebuchadnezzar, ano? But this is the main highlight, mga kapatid. Tingin po kayo sa akin or sa screen. Ito po yung main highlight. The most dangerous pitfall of success is when we completely stop living right and stop doing what is pleasing to God. Kapatid, minsan, kapag nasa peak ka na ng tagumpay, nasa peak ka na ng success, nalilimutan mo nang i-please si Lord sa buhay mo. And you are already in the pitfall of success. Mukha ka lang matagumpay dito sa lupa, pero your inner being, your spiritual life is slowly going down. Come on. Kapag tumigil ka na i-please si Lord, habang nagiging successful ang buhay mo, kapatid, you are not the definition of success. Amen? Ano po nangyari? Balikan natin. Si King Nebuchadnezzar po, naghintay siya. Diba? Sino po dito yung yung binibigyan na ng warning sign? Ay, hindi naman yan mangyayari. Ano lang yan? Panaginip lang yan. So yun po yung thinking ni King Nebuchadnezzar. Ano pong ginawa niya? Naghintay siya. Hindi 1 month, hindi 2 months. Ay, hindi naman nangyayari. 3 months, di naman nangyayari. 4 months, ay, di naman totoo yung famine na yan. Talagang mayaman ako, kaya ko to. 5 months, 6 months, hanggang nakaisang taon po, nandun pa rin yung yabang niya. Hanggang sa nangyari na sa kanya, yung pagdaan niya sa famine. Nawalan po sila, nagkaroon ng tagtuyot, wala na pong pagkain, walang maani. At dumaan po siya sa humbling moments para makita niya ang pagkilos ni Lord sa buhay niya.
Now, let me ask you this. Kailangan pa bang dumaan na mawalan ka para muli at muli kang manumbalik sa Panginoon? Hello? Nandyan po ba kayo? Dumaan po ng famine. Hindi lang 1 year, but 7 years of famine. Sino po dito, yung kapag po ba napatayan kayo ng tubig ng water district? Yung isang araw lang po ba, tapos nakaschedule kang maglalaba, para bang galit na galit ka? Wow, ang babait naman po ninyo. Aminin. Amen? Sino po dito yung para bang mapatayan ka lang ng tubig? Ano ba yan? Ngayon na nga lang ako pwede maglaba. Ngayon pa nawalan ng tubig. Tama po ba? Ang sama sa feeling. Imagine the situation of King Nebuchadnezzar. Matagumpay po ang lungsod niya. Mayaman ang lungsod niya. Tapos 7 years of famine. Wala siyang makain. Walang tubig na mainuman. Hello? Andyan po ba kayo? Amen? Kapatid, buti na lang, hindi pa tapos si Lord kay Nebuchadnezzar. Why? Because out of the goodness of God, habang dumadaan po si King Nebuchadnezzar sa humbling moments, inalisan siya ng Panginoon ng lahat ng bagay na meron siya. Doon naisip ni King Nebuchadnezzar, sabi niya, Lord, ikaw pala ang dahilan ng lahat ng tagumpay na nangyayari sa akin. Wow! Kapatid, kahit yung naiisip mo na tao ngayon na parang wala ng pag-asa, o ikaw mismo, parang wala ka na talagang pag-asang bumalik sa Panginoon. Wala ka ng pag-asa ma-align sa circulation o ma-align yung purpose mo sa Panginoon. Kapatid, let me tell you this, buti na lang hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. Amen? Hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. Meron pong kanta, naalala ko na, kanina pong first service, hindi ko siya naalala, yung if it's not good, then He's not done. No, He's not done with me yet. Ibig sabihin, hanggat hindi pa maganda yung nangyayari sa buhay mo, hindi pa tapos ng pagkilos ang Diyos para sa'yo. Amen? Imagine, yung successful life ka na. Hindi ko po sinasabi na huwag tayo maging successful. I'm just saying na kapag successful ka na, dadaan ka sa problema. Dadaan ka talaga sa struggle na para bang papalayo ka na kay Lord. But right now, I hope and I pray na kapag ikaw ay nagkakaproblema, dun mo hindi lang maalala si Lord, pero mas maalala mo siya. May problema ka man o successful ka man. Amen? Alam niyo po, nangyari kay King Nebuchadnezzar, kailangan niya munang dumaan ng humbling moments. 7 taon ng taggutom, 7 taon ng tagtuyot. Kailangan niya munang mawalan para muli niyang makita ang lahat ng bagay na nakamit niya ay dahil sa Panginoon. Come on, kapatid, wag mo nang hintayin na dumaan ka pa sa humbling moments. Wag mo nang hintayin na mawalan ka pa bago mo makita na si Lord ang may dahilan bakit nandyan ka ngayon sa tagumpay na yan. Amen? Hindi mo kailangan mawalan para maalala mo si Lord. Alam niyo po, nakakatawa kasi one time, meron pong nagpa-pray sa akin. Biro niya lang to, pero parang seryoso. Ang sabi niya, Pastora, pwede po bang ang prayer niyo sa akin? Na wag ako masyadong pagyamanin ni Lord. Parang bukod tangi po yun. Kasi di ba kung tayo po, Lord, pagyamanin mo ako. Gusto ko talaga mayaman ako. Pero sabi po ng taon to sa akin, sabi niya, Pastora, pwede po bang wag masyado akong pagyamanin ni Lord? Sabi ko, bakit? Kasi baka po dumating yung panahon na dahil sobrang yaman ko na, hindi ko na maalala si Lord. Come on. Let me ask you this, church. Lahat po tayo gusto natin maging successful. Paano kung ibigay ni Lord lahat ng panalangin mo? Paano kung i-allow ng Diyos na sobrang yumaman ka ngayon pagkatapos nito? Magkaroon ka ng mga bagay na hinihiling mo, talagang i-allow ni Lord, all out. This is the one question that will pop up. I pray that will pop up in your mind. Kapatid, maaalala mo kaya si Lord? Come on. Dapat ang sagot dyan, yes, Lord. Hindi kita kalilimutan. Why? Because nung mga unang panahon po na may problema natin, what's the first thing we do? We come and seek the face of the Lord. But my prayer today, tingin po kayo sa akin, is kahit dumating yung time na magkaroon ka na ng answered prayer,
Wala pa man, pero alam mo na paparating na. O nandun ka na sa answered prayer mo. I hope and I pray na hindi yan ang magpapahinto sa'yo para maalala mo si Lord sa buhay mo. Amen? At kung dumating man yung point or time na makalimot ka sa Panginoon, feeling mo dumidistansya ka na, magkaroon ng comparison on how you are living your life nung nasa Panginoon ka at nung wala ka pa, I pray that there will be a recovery in your heart. Amen? Mabilis lang po ito. There is always a recovery. 3 bagay po. Una, naka-recover po si King Nebuchadnezzar. Ito po ang ginawa niya. Number 1, he looked up to God. Napakasimple po. But this word, this action of King Nebuchadnezzar, anong ginawa niya? Sabi niya po, Daniel 4 verse 34a, pagkatapos ng 7 taon, yung 7 years po, yun yung humbling moments niya, talaga nagutom siya, nawala yung yaman niya. Sabi niya, akong si Nebuchadnezzar ay tumingala sa langit at nanumbalik ang dati kong pag-iisip. Alam niyo po, 7 years na binubungkal siya ng Panginoon. 7 years na may inaayos si Lord sa puso niya. 7 years na may binabago at kinokorek si Lord sa puso niya. Totoo po ba yun? Na kapag naranasan mo ang mawalan, dun ka natututo. Wala ka nang madependehan ng buhay mo, biglang natututo ka na, Lord, dapat pala sa'yo ko nakadepende. Amen? During those 7 years, natuto po si Nebuchadnezzar. Ang ginawa niya, he looked up to God. Tinignan niya muli yung langit at nung tumingin siya sa langit, naayos yung isipan niya, he come back to the track of being aligned to the purpose of the Lord in his life. Amen? Sabi po, pagkatapos ng 7 taon, 7 years, na nahirapan si Nebuchadnezzar, may tagtuyot, may taghirap, tumingala siya sa langit, bumalik yung kaisipan niya. Ano po nangyari? Kapag kasi nalulunod ka na ng yaman ng mundo, nawawala po sa katinoan ng utak natin. Amen? Nawawala sa katinoan. Why? Because you're already drowned with the mindset of the world. Nawawala na sa katinoan. At kapag nawala na sa katinoan, ang goal mo na lang habulin yung yaman, habulin yung pera, habulin yung trabaho. At kapag nawala ka na kay Lord, nawawala na sa katinoan ng isipan mo. And right now, in the life of King Nebuchadnezzar, those 7 years became his turning point. Nagka-turning point yung buhay niya. Nung nawalan siya, he is not looking for people. He does not rely on himself kung ano yung magiging solusyon. Tama po ba magaling si King Nebuchadnezzar? Magaling po siya eh. Napaunlad niya yung Babylon. Hindi magiging successful yung Babylon kung hindi dahil may strategy si King Nebuchadnezzar. Pero nung time na yon na inalisan na siya ng Panginoon, it became his humbling moments. Hindi siya bumase sa sarili niyang kalakasan, kundi bumalik siya sa Panginoon. Amen? Nung naiintindihan niya na, Lord, ikaw pala ang source ng lahat ng bagay, tsaka siya bumalik sa Panginoon. This is a reminder, church, na lahat ng meron ka, lahat ng galing mo, talento mo, yaman mo, pag-aari mo, lahat ng meron ka ay galing sa Panginoon. I pray na kung ano man ang meron ka ngayon, hindi yan ang maging competition mo against sa Panginoon. Kung may posisyon ka, may yaman ka, may mga bagay na pinagmamalaki sa buhay mo, I pray na hindi yan ang maging karibal ng Panginoon sa relasyon na nabuo ninyong dalawa. Amen? And right now, I pray na ito po maging mindset ng bawat isa. Ito ang maging prinsipyo natin at the end of the day. Na Lord, ikaw ang kayamanan ko. Amen? Lord, ikaw ang yaman ko. Ang kayamanan po natin ay si Lord, hindi ang mundo. Come on. I want you to open your heart and mind that if you have the Lord in your life, you have everything. Amen? Ang totoong success ay hindi lang maabot yung mga bagay sa mundong ito. Pero ang totoo, Lord, kahit ma-achieve ko yan, o kahit wala pa ako dyan, masaya pa rin ako dahil ikaw ang yaman ng buhay ko. Amen. Come on. Itong yaman natin, church, our reward is not the material things. Magkanong pera ang kailangan mo para talikuran mo si Lord? Come on. I know the world can give it to you.
52 billion pesos, ilang billion ng pera ang kailangan mo para talikuran si Lord. Kayang ibigay ng mundo yan. Pero kailanman yung relasyon na nabuo mo sa Panginoon, kailanman hindi kayang bayaran ng kahit na sino man. Come on. Look up to God. Number 2, this is the recovery stage. Huwag mong hanapin ang papuri ng tao. Hanapin mo ang approval ng Panginoon. Why? Tingin po kayo sa akin. If you are only aiming success just to prove to the people around you na kaya mo, kapatid, mapapagod ka. Kung kaya ka lang nagtatrabaho, dahil may magagalit sa'yo pag hindi ka nagtrabaho, kapatid, mapapagod ka. Kapatid, kung kaya ka lang nabubuhay, dahil hindi ang Diyos ang rason, kapatid, mapapagod ka. If you keep on relying on what people might say about you, pwedeng masilaw o pwedeng lumaki ang ulo mo. Pero walang masamang tumanggap ng papuri sa tao. Pero kung hahayaan mo na yung papuri na yan ang magdadirect ng buhay mo, you will lose your track. Mawawala ka. Iisipin na kaya natin gusto ma-achieve yung mga bagay na to ay para may ma-prove tayo sa mga tao sa paligid natin. Church, it's not about that. Your life is not about the people around you. Ano pong ginawa ni King Nebuchadnezzar in 34b? Sabi niya po dyan, dahil dito, pinuri ko't pinasalamatan ang kataas-taasang Diyos. Ang nabubuhay magpakailanman, ang kapangyarihan niya'y walang hanggan, ang paghahari niya'y magpakailanman. Amen. Binalik niya kay Lord ang papuri. At the end of the day, ang kaharian at kapangyarihan ng Panginoon will outlast everything in this world. Kapatid, ang pera nawawala. Ang pera nalulusaw. Ang mga ari-arian, nawawalan po yan ng value. Pero, ang pangako ng Diyos sa buhay mo, ang salita ng Diyos para sa'yo, it will last forever. Hanggang dulo, nandyan ang pangako ng Diyos sa buhay mo. Amen? Why? Because the word of the Lord that we are talking today is the same word that we are talking from Genesis, from the life of Adam and Eve. Ito pa rin yung salita na pinag-uusapan natin up to this generation. Buhay ang salita ng Diyos. Hello? Yung pera po natin, yung mga, napapansin niyo po ba, yung pera natin, nag-iiba-iba ng value. Kada mag-iiba po yung value ng dollars, iba po ang value ng pera ng peso. Pero yung pangako ng Diyos sa buhay mo, kung paano kumilos si Lord kay Adam at Eva, kung paano kumilos si Lord kay Abraham, the same pa rin ang salita na ginagamit sa generation na meron po tayo ngayon. Come on. Kahit anong gawin mo, kapatid, makapangyarihan pa rin ang salita ng Panginoon sa kahit anumang bagay na nandito sa lupa. Amen? Kaya lahat ng success, lahat ng achievement and possessions, lahat yan mawawala. Pero ang salita ng Diyos, ang pangako niya, magpakailanman nakatatak sa puso ng bawat isa. Amen? Come on. This is a humbling moment for all of us. Alam niyo po, nangyari in the life of King Nebuchadnezzar, yung panahon po niya, ang tingin ng mga tao sa kanya, wala na siyang pag-asa sa buhay. Bakit? Siya po ang pinaka-worst. Before chapter 4 happens in Daniel, in chapter 3, ito po yung panahon na sinunog niya yung tatlong magkakaibigan dahil lang ayaw sambahin yung Diyos-Diyosan na ginawa niya. Tinapon niya sa pugon eh. Ganon kasamang hari po si King Nebuchadnezzar. Pero kahit ganun na, to the extent na talagang masama na yung ugali niya, nangusap pa rin ang Panginoon sa buhay niya. Amen? Why? Buti na lang mabuti ang Diyos sa buhay niya. God is giving us a chance to realign our life in Him. Kailangan mo pa bang mawalan para maalala mo si Lord sa buhay mo? Kailangan mo pa bang dumaan sa humbling moments to go back and realign your purpose to God? Church, when we talk about the goodness of God, pakita ko po sa inyo, kapag pinag-uusapan natin ang goodness ni Lord, kaharap po natin si Lord. Lord, ito yung panalangin ko eh. Lord, kapag natugon ako, kapag sinagot mo yung panalangin ko, nagkaroon ako ng answered prayer, binigay mo sa akin to, Lord, talagang maglilingkod talaga ako. Ang dami ng talaga na ginamit. Lord, talaga, lilingkod talaga ako. Yun talaga, Lord.
Dumating yung panalangin. Naalala mo pa si Lord, no? Dumating ulit yung sunod. Tapos may another prayer ka na naman. Hinahabol mo na yung answered prayer mo. Hinahabol mo na. Tapos si Lord naghihintay. Sabi mo, maglilingkod ka. Wait lang, Lord, kasi andito na to eh. Sayang yung moment, sayang yung opportunity. Kailangan ko pong habulin yung answered prayer. Come on. Hindi natin namamalayan. Kakahabol po natin. Dahil gusto natin, Lord, gusto ko talaga ng answered prayer eh. Kakahabol natin, nawawala na ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Come on. This song, I pray that this song will remind us na ang kabutihan ng Diyos ang dapat humahabol sa atin. Ano pong sabi? Your goodness is running after. It's running after me. Tama po ba? Ang nangyayari, ang problema po kasi sa atin, yung answered prayer, hinahabol natin eh. Ang hinahabol natin, yung talagang gusto natin ng blessing. Lord, gusto ko ng blessing, blessing, blessing. Tapos yung goodness ni Lord, talagang nandyan naman eh. Pero nangyayari, ikaw ang humahabol sa goodness ni Lord. But that is different. Ang gusto ng Panginoon, siya ang habulin mo at yung biyaya, yung goodness, the mercy of the Lord will follow you. Susunod sa'yo ang pagpapala. Susunod sa'yo ang kabutihan ng Panginoon. Why? Because you are chasing the God who gave everything. Amen? Yun pala po ang kamalian natin. We chase the answered prayer, not the giver, but the answered prayer. Pero ngayon, baguhin po natin ang mindset natin. Na dahil ang hinahabol natin ay ang presensya ng Panginoon. Ang hinahabol natin ay, Lord, gusto ko pa magkaroon ng relasyon sa'yo. The goodness, the mercy will follow you. And the success, yung success na gusto mo, na dati hinahabol mo, success ngayon ang hahabol sa'yo. Dahil ang hinahabol mo ay ang nagbibigay ng success. Come on. Make the blessing run after you. To the point na dahil hinahabol mo ng Panginoon, yung blessing, yung mercy, yung goodness, habol ng habol sa'yo, papalapit, ng papalapit, ng papalapit sa Panginoon ang relasyon mo. Amen? Come on, this is our end goal. Itong end goal natin, kapatid, wag mong hayaan na matatapos ang taon na to na wala kang matibay na relasyon sa Panginoon. Why? Kapag sumakses ka na, doon mo masisigurado na hindi mo makakalimutan si Lord. Pwede ngayon may problema ka. Paano bukas kung wala kang problema? Kaya mo pa rin bang lumapit kay Lord? Paano ngayon may hinihingi ka? Lord, gusto ko nito. Bukas sinagot ka ng Panginoon. Kapatid, nandito ka pa din ba nagpupuri sa Panginoon? Our end goal should always be God. Meron man o wala, successful man o hindi, huwag mong kalimutan ang Diyos sa buhay mo. Why? Meron man o wala, mabuti ang Diyos. Successful ka o hindi, mabuti ang Diyos. Let me clarify this, church. We are not saved because we are doing good. Hindi tayo naliligtas. Alam niyo po, mali yung thinking na gumawa ka ng mabuti at maliligtas ka. Mali po yun. Maliligtas naman ako kasi mabuti ako sa kapwa, lagi ako nagbibigay sa mga mahihirap. No. Our salvation is not based on the goodness that you are doing. Pero naligtas ka at maliligtas ka dahil mabuti ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Amen. Tatayo po tayong lahat. And right now, what matters is not to chase the world, but to always chase after God's purpose in your life. Lagi mong ipanalangin na, Lord, ayaw kitang makalimutan sa bawat tagumpay ng buhay ko. Ano man yung na-achieve mo ngayon, ano man yung narating mo sa buhay mo ngayon, come on, acknowledge the Lord in your life. Lord, salamat kasi mabuti ka sa buhay ko. Salamat kasi, Lord, dahil ikaw ang chine-chase ko, your goodness run after me. And right now, church, I want you to sing to the Lord with all your heart na sinasabi mo, Panginoon, mahal na mahal kita. I love you, Lord, As your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand.
From the moment that I wake up. Come on, acknowledge the Lord in your life. I will sing. Huwag mong kalimutan ang Panginoon sa tagumpay mo. Minsan pa, I love you, Lord. For your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing. Come on, Lord, all my life, and all my life you have been faithful. Come on, God has been good to your life. In the whole 2025, mabuti ang Diyos sa buhay mo. Give the glory to the Lord. With every breath That I am able, oh, I will sing of the goodness of God. all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. In every breath that I am able. Sabihin mo sa Panginoon, all my life, Of God. you're so good. And all my life you have been faithful. You're faithful. All my life you have been so, so good. In every breath that I am able, oh, I will say Come on, of the goodness declare this. of Your goodness. Your goodness is running after. It's running after. Declare. Your goodness is running after. Your goodness. Your goodness is running after. It's running Declare in your life. when my life lays. Your goodness is running after. It's running Your after. goodness. Your goodness is running out. It's running Your out. goodness. Your goodness is running out. Declare in your life today. Your goodness is running after. It's running out. Your goodness, Lord. Your goodness is running out. It's Your running goodness. Your goodness. It's running Come on, out. declare It's running in your out. life today. Running after me. Your goodness is running out. It's running out. Your goodness. Your goodness is running out. It's running out. Your goodness. Your goodness is running out. It's running out. Your goodness, Lord. Your goodness is running after. It's running out. Your It's running out. goodness. Your goodness is running out. It's running out. All my life. And All my life you have been faithful. all my life you have been so, so good. Oh, every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of Come on, church. God. Minsan pa declare this. All my life. You have been faithful, and all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of Come on, God. declare in your life today. All my life, Lord. And all my life you have been faithful. You're so good, Lord. All my life you have been so, so good. In every breath that I am
the last time, declare the goodness of the Lord in your life. And all my life you have been faithful. And All my life you have been so, so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. oh, I will sing. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Come on, let's give God the best clap of praise. Father God, you are so good sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat, Panginoon, for making us realize that although we want success, gusto namin ang tagumpay, pero ipinakita mo, Panginoon, na anumang sitwasyon ng aming buhay, maganda o hindi maganda, meron o wala, successful o paparating pa lang sa success, Lord, ikaw ay mabuting Diyos sa aming mga buhay. Hayaan mo, Panginoon, that as we continually live our lives sa aming pamumuhay, ikaw at ikaw ang aming patuloy na habulin. Hindi yung mga material na bagay, hindi yung mga answered prayer lang, pero Panginoon, hayaan mo na sa'yo kami nakatingin para patuloy na hinahabol kami ng kabutihan mo, ng biyaya mo, ng mercy mo, ng pag-ibig mo, ng pagsama mo sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, for making us realize these things. Panginoon, hindi sapat na matagumpay lang kami, pero ang gusto naming tagumpay, ang tagumpay na may kasama kaming buhay na Diyos sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, at ngayon pa lamang ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdakila at pagsamba at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay sumigaw ng Amen and Amen and Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. As we have our Holy Communion, meron po tayong two paraphernalias, the bread and the juice. As the Lord says, 1 Corinthians 11:23 to 25, for I pass on to you what I received from the Lord Himself. On the night when He was betrayed, the Lord Jesus took some bread, verse 24, and gave thanks to God for it. Then He broke it in pieces and said, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." Verse 25, in the same way, He took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me, as often as you drink it." Maaari po tayong kumuha ng isang tinapay at isang juice, at sabay-sabay po tayong magpa-partake. God bless you. Let's hold the bread. Salamat, Panginoon, sa tinapay na ito that symbolizes your body. As we partake this, that we remember your great love upon us. In Jesus' name, let's eat the bread. Let's hold the cup. Thank you, Lord, for this juice. It symbolizes your blood. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy naming maalala ang matindi mong pag-ibig sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, let's drink the juice. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. And Lord, as we move forward with our lives, patuloy naming maalala ang pagkilos mo at kabutihan mo sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise God. Maaari po tayo maupo. God bless you, everyone.
Sa Praise God. Pwede one the best clap of praise sa ating Diyos na buhay. And sino po yung talagang my heart, yung puso niya, talagang, Lord, hindi success ang aking hahabulin, kundi ang presensya mo ang aking hahabulin. Amen? Sino pong naniniwala na gano'n na yung kanyang perspective, gano'n ang kanyang heart? Pwede bang itaas mo ang iyong kamay? Amen. Praise God. And this time, dadala po tayo sa tithes and offering. And, konting testimony lang po. Ayan. Biyaya ni Lord, kahapon, kami nasa airport. Kasama po kasi ako nila. And, magandang balita na birthday po na aking tatay at na aking kapatid kahapon. Yun, happy birthday po. Yan, praise God. Happy birthday po yan. And biyaya po ni Lord na dumadaan talaga sa point na minsan ay sakto lang ang budget. Amen po. Sakto lang ang budget. Walang over the budget. Pero dahil ikaw ay naglilingkod kay Lord, dahil ikaw ay may Diyos, at dahil kilala ka din ng Diyos, alam ni Lord kung kailan siya magpapadala at kung kailan siya magbibigay. Amen? Kahit hindi mo sinasabi, kahit hindi mo pinapanalangin, pero dahil alam ng Diyos na kailangan mo, ibibigay ni Lord ang kailangan mo. Kasi nga po, hindi tayo tumitingin sa success. Tumitingin tayo sa Diyos na nagbibigay ng success. Amen? And nagkwento po sa akin si Mother, sabi niya ay, biyaya ni Lord, may ganito, may ganyan. Praise God. Ako, habang ako'y nasa airport, ako'y nakatigil lang. Ako'y natutuwa sa Diyos dahil ako po'y nakapag-ibang bansa, praise God, na nag-work naman po doon, hindi naman po gumala. Pero nakapag-ibang bansa, naka-experience ng something na habang ako'y naiiyak, habang ako ay naiiyak. Habang ako ay nagpe-pray, sabi ko sa Diyos, Lord, ang buti mo sa buhay ko. Ako ay naging kamlaude, ako ay naging ganito. Nang hindi ko naman ina-ask, mangyari ang lahat ng yon. Pero, license, ganyan, tapos papuntahin mo agad sa Thailand, makakakita na iba't ibang tao, makakita na iba't ibang mga cultures, ganyan. Na parang sa akin, sobrang buti ng Diyos na wala akong inasam. Nag-asam ako ng, Lord, ikaw na lang ang mag-provide sa family ko. Pero ako po kasi yung tao na ayoko hindi ako ganon kataas mag-asam po. Hindi po ako ganon na gusto ko ganito, gusto ko ganyan. Hindi po ako ganon. Basta kung ano lang yung will ni Lord at yung purpose ni Lord sa buhay ko, yun lang po yung gusto ko talaga. Sa totoo po. And sobrang mabiyaya si Lord kasi kahit hindi mo inaasam ang mga bagay na yon, dahil mahal ka ng Diyos at dahil naglilingkod ka sa Diyos at dahil anak ka ng Diyos, ibibigay lahat yon ni Lord kahit hindi mo hinihingi. Yun po pala yung sinasabi na si Lord ang iyong tingnan, hindi yung success na nandyan. Amen po. Kaya sa ating pagbibigay sa ating mga 10%, just do it for the Lord because you love God. Ibigay mo sa Lord kasi yun yung makakapagpasay sa Lord. Yun yung sinasabi ng Diyos. Praise God po, nakapagpasalubong ako sa magulang ko. Sorry po sa mga ka-church ka, sa mga kaibigan sa church, kung wala po akong medyo maibibigay kasi po talaga kayo na sa family. Yan. So, sa sunod na, pag ako'y gumala. Yan. So, praise God po, biyaya talaga ni Lord lahat. And sa ating pagbibigay sa Diyos, lagi nating i-mindset every time na we are giving to God, Lord, this is all for you. Because I know you will provide. At kahit anong provision yan, babalik pa rin ako dahil mahal kita. Babalik pa rin ako sa Diyos dahil ikaw lang ang aking pag-asa. And come on, let us pray sa ating mga binigay, sa ating mga biyaya, sa ating mga blessings na ibabalik sa ating Diyos. Hawakan mo yung envelope na yan as a sign na, Lord, I will always be with you. At lahat ng meron ako, sa'yo lang to, Panginoon. Dahil naniniwala ako na ikaw ang Diyos at walang imposible sa'yo. Pwede mo hawakan natin and let's pray. Hallelujah, Jesus. Come on, let's you say hallelujah. Hallelujah, Lord. Come on. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Lord, we praise you
We glorify your name. Thank you for everything, Panginoon. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa success na kahit hindi namin hinihingi, you are giving those success, Panginoon. And Lord, as we give this tithes and offering, let you be glorified. Ikaw lang yung maitaas, Panginoon. At sa lahat ng mga panalangin na hindi pa namin na ipanalangin, Panginoon, we believe that you will give provision and you will provide everything that we need, Lord God. Thank you, Jesus, sa lahat ng pag-ibig na kahit hindi namin deserve ay you give. Salamat din, Panginoon, sa prosperity, sa provision, sa freedom, at sa salvation na ibinigay mo sa amin. Dahil sa iyo, Panginoon, kami ay buo na. Lord God, we love you, we praise you, and we glorify you. In Jesus' mighty we pray, shall we all say, Amen. Come on, let's give God the best praise. Tayo'y pinagpala. Praise God. So, meron po tayo announcements every Sunday. Meron po tayo 8 a.m. and 10 a.m. service. Meron din po tayong 2 o'clock p.m. in JA1 Balete. And then, this coming Saturday, we have our youth anniversary. Palakpakan po natin si Lord. So, lahat po ng mga kabataan, we encourage you to attend this coming Saturday. Meron po tayong guest speaker. So, attend po tayo. What time, Chairman? 1 o'clock? 2 p.m. 2 o'clock p.m. po. Lahat po ng mga kabataan. At feeling kabataan, pwede rin pong umattend. Amen. 2 o'clock p.m. po on Saturday. See you on Saturday, mga youth. And then, meron din po tayo mga get-in gatherings. Patuloy pa rin po. Next po. December 14, isang service lang po tayo. 9 a.m. to 10:30 a.m. service because meron pong anniversary ang ating mega church or our main church. And it will be held on December 14, 12 dun po, open na yung hall, pero yung event po, it will start 2 o'clock p.m. Bawal pong magdala ng mga plastic bottles, but if you want to bring your tumblers, pwede naman po. It will be on Batangas City Coliseum, so kung gusto nyo pong umattend, makahanap ng magandang upuan, inform us kung sasama po kayo and if you need ng sasakyan. Pero kung gusto niyo pong magmaaga at may maupuan agad, pwede po tayo mag-proceed doon, kaya po maaga tayo matatapos ng service. Kasi po, sobrang dami po natin. And to be honest, di po talaga tayo kasya sa Coliseum. And we do not know kung may overflow po. Hindi po ata sila nag-announce. Pero I encourage na kung attend po kayo, magpalista po kayo sa amin para may sure slot po kayo ng sasakyan natin. Praise God. And after that, December 15, 16, 17, 18, there will be a leadership camp or summit, leadership summit. And mostly po na nagpipreach dito ay mga international pastors kasi nauwi po sila for the Christmas. So we encourage yung lahat po na attend, please do approach Pastora Aina. Siya po ay nagko-collect ng registration which is 3,000 pesos. May kasama na po yung food for 4 nights and 4 days. Then, meron na din po yung lodging or tulugan, okay? Sa hostel po ng ating church. And then, December 21 is our Christmas party! Wow! Palakpakan natin si Lord. So, ang service po natin, isa lang din po, 9 a.m. to 10:30, Sunday service. And then after that, sama-sama po tayo, ganun po ulit, potluck po ulit tayo. And then, magkaroon po tayo ng simple program. Tapos, magsalo-salo po tayo for our Christmas party. Praise God.
And December 25, we will have our Christmas service. Praise God. So may service po tayo sa Pasko, pero ito po ay isang service lang, 10 a.m. to 11:30. 10 a.m. po kasi I'm sure na mga puyat po kayo ng mga panahon na yan. But to glorify our Lord, because Jesus is the reason for this season, we have our Christmas service on December 25, 10 a.m. po here in our church. Praise God. Also, last is our anniversary. Praise God. Malapit na. Ang anniversary po natin is January 21 nga ba? 25. January 25, di makalimutan ni Rapesa, birthday niya yon. Okay, so January 25 po is our anniversary. It will be held in LCC. Dito po sa, nasan si Chris? Silvercrest, ako po ba? Silvercrest, yung auditorium po ng LCC. Okay, so invite your friends and families because our guest speaker is Rev Ito Inandan. Amen. So it will be on January 25. Praise God. Tumayo po tayong lahat at bigyan po natin si Lord ng malakas na palakpakan. Let's give God the glory, the honor, and adoration. Father God, we worship you today. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Hayaan mo, Panginoon, na sa bawat tagumpay na aming mararanasan, ikaw ang dahilan ng mga ito at palagi kang madakila sa aming mga buhay. Let you continually remind us, Lord, that we keep chasing you and not this world because your goodness will run after us, Panginoon. Lord, as we depart from this place, ingatan niyo po ang aming mga sasakyan, aming mga makakasalamuha, and let us all be home, safe and sound. Salamat, O God, that you protect each and every one of us, cover us with your blood. At habang nakataas po ang ating dalawang kamay, ginagawad ko sa inyo ang pagpapala ng Diyos Ama, pag-ibig ng Diyos Anak at pagsama ni Holy Spirit sa loob ng isang linggo, 24 oras. Humayo tayo, dala-dala ang matinding katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you po. See you next Sunday. Do not forget your life group. Okay po, magkamayan po ang bawat isa. God bless you.